Mula sa Glasgow, Escocia, isang mandirigma na sobrang marahas, walang awa at lubos na mapanira. Na kahit ang pinakamalalakas na lalaki sa Muay Thai ay hindi siya kinaya. Tinawag siyang hari ng Hilaga at isa-isa niyang pinaniwala ang lahat ng tao. Ito ang mga laban na ginawang isa sa pinakakinatatakutang lalaki sa combat sports, ang halimaw ng Escocia. Bawat alamat ay may simula. Para kay Nico Carillo, nagsimula ito sa pahayag ng kanyang mga hangarin. Simula pa lang, siya na ang namuno. Hindi natutong tumugon si Parcarzon sa presyon. Inipit siya ni Carillo, nag-focus sa katawan at napaluhod ang kanyang kalaban. Salamat. Hindi talaga ginawa si Nico Carillo para makalusot sa mga round. Ginawa siya para tapusin ang laban. Hindi na sikretong lakas ni Carillo. Sa bawat laban, pinapatunayan niyang kapag tumama siya ng malinis na suntok, tinatamaan ang kalaban. Natuto si Danny Molero sa masakit na leksyon matapos siyang bumagsak ng 2 beses. Pinilit ni Carillo ang masamang intensyon. Malalakas ang suntok, kaya umaatras si Molero. Nanghimasok ang referee at pinatigil ang laban. Patuloy na umakyat si Carillo sa mga antas, pero nag-iwan na siya ng bakas ng pagkawasak sa kanyang daraanan. Sa puntong ito, alam na ng mga kalaban na marunong sumuntok si Carillo. Paano siya mapipigilan bago makasuntok? Sinubukan ni Gorka Caro ito. Sumugod si Carillo sa pag-atake gamit ang parehong walang humpay na pressure na mabilis na nagiging kanyang tatak. Nagpakawala ng suntok sa katawan ni Moledor na nagpabagsak kay Caro sa matinding sakit. Mabilis natapos ang laban. Lumalaki ang reputasyon ni Carillo at malapit na malaman ng susunod na biktima kung bakit. Dito nagtatapos ang yugto ng lokal na tagawasak, katulad ng iba pa. Mas matagal si Kennedy kaysa karamihan. Pero kahit ganon, kulang pa rin. Hindi na nag-abala ang referee na magbilang. Pero ang susunod na laban ay magpapakita na si Carillo ay hindi lang basta tinatapos ang lokal na kompetisyon. Ginawa siya para sa mas malaking bagay. Dito nagsimulang magbigay pansin ang mga tao. Si Mo Abdurrahman ay hindi madaling kalaban. Kakaiba ang galaw at eksaktong anggulo niya. Sa 3 round, pinahirapan niya si Carillo. Inatake niya pa ulit-ulit ang paa ni Nico, iniwang namamaga at sugatan. Pinabagal siya,
Pinilit lumaban kahit may pinsala. Mabilis ang simula ng laban pero bumagal siya at sa ika-4 na round, tinamaan ni Carrillo si Mo ng matinding siko na agad siyang napamanhid. Nakaamoy siya ng dugo, kaya sumugod siya at nagpakawala ng malalakas na suntok hanggang tinailangang makialam ang referee. Mula sa isang mandirigmang parang hindi na makakaligtas sa laban, naging panalo siya sa pamamagitan ng KO o technical. Ganyan si Nico Carrillo. Inaasahan na susubukan siya ni Furkan Karabag sa kanyang One Championship debut. At sa totoo lang, nagawa niya nga yun. Dumating na handa si Karabag. Nagpalitan sila ng malalakas na suntok at kombinasyon mula simula. Pareho ring napayuko sa lakas ng isa't isa. Dikit at brutal ang laban na ito. Salamat! Pagkatapos, pinataas ni Carrillo ang presyon sa ikatlong round. Pinatindi niya ang atake at pinakawala ng mababagsik na suntok sa ulo hanggang sa napilitan ng referee na iligtas si Karabag sa karagdagang pinsala. Sa sandaling yon, natapos na. At hindi alam ng division ng laban ang paparating. Si Muang Thai PK Senchai ay isa sa pinakarespetadong Muay Thai fighters. Isang veteranong sanay sa maraming laban. Kilala sa kanyang pagiging agresibo, ibay, at matitinding siko. Karamihan sa mga manlalaban ay gustong iwasan ang isang digmaan laban kay Muang Thai. Sumabak agad si Nico Carrillo. Sa umpisa pa lang, nagpalitan na sila ng malalakas na suntok at naging dikit ang unang round. Tinaman sa gitna. Pagpasok maikalawang round, binago ni Carrillo ang laban at pinabagsak si Muang Thai gamit ang malakas na siko. Ngunit bumangon pa rin ang alamat ng Thailand. Lutang! Paulit-ulit kinuha ni Carrillo ang kontrol at pinabagsak ang veteranong Thai hanggang namagitan ng referee at pinatigil ang laban. Siyempre, isang alamat ang bumagsak. At si Carrillo ay nagiging mas mapanganib sa bawat sandali. Si Saim Apech Vertex ay isang mapanganib at veteranong Thai na may pandaigdigang karanasan at knockout na lakas. Sa unang round pa lang, malakas na inatake ni Carrillo at napilitan si Saim Apech sa suntukang di niya kaya kontrolin. Paulit-ulit na pinabagsak ni Carrillo si Saim Apech hanggang sa lumuhod ito. May isa na namang alamat ng Thailand ang nadagdag sa listahan ayon kay Carrillo. Tama siya, at ang pinakamahalagang pangalan ay paparating pa.
Si Nong Oohama ay hindi lang kampeon sa mundo, kundi isa rin sa pinakamahusay na bantamweight Muay Thai champion sa kasaysayan ng One Championship. Mula sa simula ng laban, agad na tinarget ni Nong-o ang harapang binti ni Carrillo gamit ang kanyang mga pamosong sipa. Pagkatapos ng unang round, naging problema ang binti at hirap na si Carrillo maglakad. Kadalasan hindi nakakabawi ang mga mandirigma, pero nagawa ni Carrillo. Sa round 2, nilapitan niya ang kalaban, nagkombinasyon at tumama ng malakas na kaliwang siko na nagtapos sa laban. Isang halamat ang nanockout sa sariling teritoryo. Kaabot lang ng hari ng hilaga sa pagiging superestrela. Nagsisimula pa lang siya. Si City Chai ay alamat, multiple world champion at isa sa pinakapinarangalan na kickboxer at Muay Thai fighter ng kanyang henerasyon. Simula round 1, tuloy-tuloy na pinuwersa ng halimaw mula Scotland si City Chai. Hinuli sa clinch at nagpakawala ng mabagsik na siko at nagdulot pa ng sugat sa noo ng veteranong Thai. Lalong lumala ang ikalawang round. At tuloy na sumugod si Carrillo. Nagpakawala ng malalakas na siko at mga sipa sa katawan. Hanggang sa nagpakawala siya ng suntok sa katawan na nagpabagsak kay Tichay na napapilipit sa sakit. Sa ganitong paraan, nakuha ni Miko Carrillo ang pinakamalaking panalo ng kanyang karera. Dumating si Lisi na may plano, galaw, abot at mapanganib na laro ng sipa. Sa umpisa, binugbog pa nga niya ang paa ng suporta ni Carrillo. Pero hindi yon pinansin ni Miko. Nagpatuloy siya, tiniis ang sakit, kinorner si Lisi at pinilit siya sa labang di niya kayang lampasan ng buhay. Sa ikalawang round, nakakasakal ang presyon. Kinorner siya ni Carrillo. Pinugbog ang katawan, saka malalakas na suntok at tuhod sa ulo. Nakialam ang referee para itigil ang kalupitan. Dalawang knockout sa featherweight division. Ang titulo na lang ang naiwan. Dumating na ang oras. 5 rounds para sa interim World Featherweight Muay Thai title ng The One. Sa Lumpini Stadium noong ika-13 ng Pebrero, 2026 malakas ang naging simula ni Shadow. Pinatama niya ang kanyang mga paboritong sipa sa binti at kaliwang hook na nagpaatras kay Carrillo. Parehong ibinigay ng mga mandirigma ang lahat. Nagpapalitan ng malalakas na sipa at suntok.
Sa ika-4 na round, pinabagsak ni Carrillo si Shadow gamit ang paborito niyang kanang suntok at kinuha ang kontrol sa laban na matagal niyang inisip. Limang mabagsik na round, isang unanimous decision. At sa wakas, naging pansamantalang kampyon sa featherweight Muay Thai ng The One, si Nico Carrillo. The One, ang binata mula Glasgow, ay bagong kampyon sa pinakamabagsik na striking sport sa mundo. Sa Bangkok, sa Lumpini Stadium, sa harap ng buong bansa ng mga mandirigma, mula sa mga lokal na gym sa Escocia hanggang sa mga alamat sa Bangkok, bawat laban dito ay nagkukwento ng parehong kwento. Isang mandirigmang pumasok sa Thai na sport at tumangging sumuko.